Naranasan mo na bang manalangin para sa isang pag-ibig na napakapuro, napaka-sweet, na para bang tadhana mismo ang naglagay nito sa iyong mga kamay? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang simpleng halo ng pulot at tubig ay maaaring buksan ang kapangyarihang iyon? Sa loob ng maraming siglo, ang ritual na ito ay bulong na isinasagawa, ginagamit para akitin ang pagmamahal, pagalingin ang mga sugatang puso, at lapitin ang mapagmahal na enerhiya na parang hindi na kayang palampasin pa. Isipin mo na may isang tao na iniisip ka araw at gabi, na naakit sa iyong presensya gaya ng mga bubuyog sa nektar. Ito ay hindi sa lamang ka, kundi isang nakatagong katotohanan na naghihintay sa iyo. Manatili ka at tuklasin ang pangalang magbabago ng lahat. Maligayang pagdating, mahal na kaluluwa. Dito sa Pilipinas, marami pa rin ang naniniwala sa kapangyarihan ng pamahiin at sinaunang ritual, kung saan kahit ang pinakasimpleng bagay, tulad ng tubig at pulot, ay nagtataglay ng mga lihim na lampas sa ordinaryo. Para sa ating mga ninuno, ang pulot ay hindi lamang pagkain kundi simbolo ng tamis, kagalingan, at pag-ibig. Ang tubig naman ay matagal nang itinuturing bilang ilog ng buhay, daloy ng damdamin, at daluyan ng mga pagpapala. Kapag pinagsama ang dalawa, lumilikha ito ng puwersa na kayang tawagin ang uri ng enerhiya na iyong ninanais, banayad, dalisay, at kaakit-akit. Ang ritual na ito ay hindi lamang tungkol sa swerte, kundi sa pag-alin ng iyong puso sa natural na ritmo ng universo. Kapag hinahalo mo ang pulot sa tubig at binibigkas ang nakatagong pangalan, nagpapadala ka ng panginginig na napakalakas na hindi ka maaaring baliwalain ng pag-ibig. Manatili ka sa akin, dahil sa paglalakbay na ito matutuklasan mo kung paano anyayahan ang tamis, pagkakaisa, at pag-ibig sa iyong buhay. Ang espiritual na kahulugan ng pulot at tubig. Ang pulot ay matagal nang tinawag na likidong ginto ng mga sinaunang kultura. Sa kasaysayan, pinaniniwalaan ng mga tao na hindi lamang ito nagdadala ng tamis kundi pati na rin ng banal na pagpapala. Sa maraming tradisyon, ang pulot ay iniaalay sa mga Diyos, ibinubuhos sa mga sagradong mangkok o inilalagay sa altar upang humiling ng pabor at proteksyon. Para sa mga Pilipino na lumaki sa pamahiin at karunungang ninuno, ang pulot ay sumasagisag ng kasaganaan, kagalingan, at atraksyon. Ito mismo ang kakanyahan ng tamis, isang paalala na ang buhay ay maaaring dumaloy na may kagalakan sa halip na kapaitan. Ang tubig, sa kabilang banda, ay matagal nang itinuturing bilang kaluluwa ng mundo. Pinapalaki nito ang mga pananim, pinananatili ang buhay ng mga hayop, at nililinis ang katawan at espiritu. Madalas ginagamit ng ating mga ninuno ang tubig sa mga ritual upang hugasan ang sumpa, linisin ang masamang enerhiya, at ihanda ang sarili para sa bagong simula. Ang tubig ay sumasagisag sa damdamin, buhay, at paglilinis. Kung walang tubig, walang paglago, walang pag-ibig, walang panibagong simula. Kapag pinagsama ang dalawa, pulot at tubig, nagaganap ang isang pagbabago. Ang tamis ng pulot ay sumasanib sa daloy ng tubig, lumilikha ng simbolikong halo ng pag-ibig at emosyonal na pagkakaisa. Isipin ang iyong puso na parang tasa na ito, kapag pinupuno mo ito ng enerhiya ng pulot tubig, nagiging magnetiko ito, hindi mapigilan, at nagliliwanag ng init. Natural na naakit ang mga tao sa iyo, gaya ng mga bubuyog na dumadagsa sa nektar. Hindi lamang ito simbolismo, ito ay enerhiya sa aksyon. Ang pulot ay may vibrasyon ng atraksyon. Ang tubig ay may vibrasyon ng daloy. Kapag pinagsama, bumubuo ito ng panginginig na kaakibat mismo ng pag-ibig. Sa kulturang Pilipino, kapag ang isang bagay ay parehong matamis at dumadaloy, madalas nating sinasabi na ito ay suwebe, maayos, madali, at natural. Ganito eksakto gumagana ang ritual na ito, pinapadaloy nito ang pag-ibig sa iyong buhay ng walang pilit, ng walang pakikibaka. Isipin ang lahat ng dakilang tradisyon na gumamit ng pulot tubig. Sa sinaunang Greece, ang mga bagong kasal ay uminom ng pulot na hinalo sa tubig sa panahon ng honeymoon, upang masiguro ang matagal na pag-ibig. Sa India, iniaalay ang pulot tubig sa mga bagong silang bilang pagpapala ng tamis sa kanilang buhay. Kahit sa mga lumang tahanang Pilipino, pinaniniwalaan na ang pulot ay lunas sa sakit at kalungkutan, habang ang tubig mula sa ilog at bukal ay ginagamit sa mga ritual ng paglilinis. Kaya kapag hawak mo ang pulot sa isang kamay at tubig sa kabila, hindi mo lamang hinahalo ang dalawang simpleng sangkap, tinutawag mo ang libu-libong taon ng karunungan. Bumulong ka sa universo, handa na ako para sa tamis, handa na ako para sa pag-ibig, handa na ako para sa pagkakaisa. At ito ang dahilan kung bakit, kapag isinagawa mo ang ritual na ito, hindi lamang pagmamahal ng ibang tao ang iyong naakit,
pinagagaling mo rin ang iyong sariling puso, pinupuno ito ng balanse, kapayapaan, at kagalakan. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi maaaring dumating mula sa labas kung hindi muna ito dumadaloy mula sa loob. Bakit epektibo ang ritual na ito? Maraming tao ang nagtatanong, paano makakaakit ng pag-ibig ang isang simpleng halo ng pulot at tubig? Ang sagot ay nasa enerhiya at panginginig. Lahat sa mundong ito, kabilang ikaw, ako, at pati ang mga salitang binibigkas natin, ay may dalang frequency. Kapag hinahalo mo ang pulot sa tubig, pinagsasama mo ang dalawang likas na elemento na may panginginig ng tamis, pag-ibig, at pagkakaisa. Isipin mo ito sa ganitong paraan, ang pulot ay may kapangyarihang akitin ang mga bubuyog. Hinahatak nito sila kahit gaano pa kalayo. Ang tubig, sa kabilang banda, ay dumadaloy at nagdadala ng enerhiya saan man ito ilagay. Kapag pinagsama, ang pulot ang umaakit habang ang tubig ang nagdadala. Magkasama, nagiging puwersa sila na humihila ng pag-ibig papunta sa iyo at pinapalaganap ito sa iyong buhay. Lalo pang tumitibay ang ritual kapag binibigkas mo ang isang pangalan sa ibabaw ng halo ng pulot at tubig. Bakit? Dahil ang mga salita ay may dalang panginginig na naglalarawan ng realidad. Sa kulturang Pilipino, naniniwala ang mga tao sa kapangyarihan ng mga binibigkas na salita, dasal, orasyon, at kahit mga bulong na pangako ay bahagi ng ating pamana sa loob ng maraming henerasyon. Kapag binibigkas mo ang pangalan ng may intensyon, hindi lamang ito tunog, nagiging enerhiya ito na naglalakbay sa universo. Sinusuportahan din ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga salita at damdamin ay maaaring baguhin ang istruktura ng tubig. Natuklasan ni A. Masaru Emoto, isang Japanese na mananaliksik, na ang tubig na na-expose sa mapagmahal na salita at positibong intensyon ay bumubuo ng magagandang crystal patterns, samantalang ang tubig na na-expose sa galit o put ay nagiging deformed at pangit. Kung tumutugon ang tubig sa mga salita, isipin mo kung ano ang mangyayari kapag hinalo mo ito sa pulot at binigkas ang pangalan na puno ng pag-ibig. Nagiging makapangyarihang tagapagdala ito ng atraksyon. Ito ang dahilan kung bakit epektibo ang ritual. Inaalin mo ang iyong damdamin, salita, at kilos sa isang sagradong sandali. Madalas sabihin ng mga Pilipino, kung ano ang iniisip mo, yun ang mangyayari, ang iyong focus ay siyang magmamanyesto. Sa pamamagitan ng pagtutok sa pag-ibig at pagsasabi nito sa pulot tubig, piniprogram mo ang iyong realidad para mas mapalapit ito sa iyo. Ngunit narito ang mas malalim na lihim, ang ritual na ito ay hindi lamang tumatawag ng pagmamahal ng ibang tao. Binubuhay nito ang iyong sariling mapagmahal na enerhiya. Kapag binibigkas mo ang pangalan, sinasabi mo sa universo, handa na ako. Bukas ang puso ko. Karapat-dapat ako. Pinatamis ng pulot ang iyong aura, kaya natural na nararamdaman ng mga tao ang init sa paligid mo. Pinapayagan ng tubig na dumaloy ang iyong damdamin ng walang harang, kaya ang pag-ibig ay hindi pilit, ito ay dumadaloy ng natural. Isipin ang mga pagkakataon na nakatagpo ka ng isang tao at agad na naramdaman ang koneksyon. Iyon ay enerhiya sa aksyon. Pinapalakas ng ritual ng pulot tubig ang koneksyon na iyon, inaaliin ang iyong espiritu sa tamang panginginig upang hindi mo na kailangang habulin ang pag-ibig, ito ay hahanapin ka. Ito ang dahilan kung bakit sa maraming kultura, mula sa sinaunang templo hanggang sa mga tahanang Pilipino, lagi silang nagtitiwala sa mga simpleng ritual. Maaaring mukhang maliit, ngunit ang kapangyarihan nila ay nasa konsistensya at intensyon. Ang pulot at tubig, kapag hinalo at sinamahan ng iyong binibigkas na salita, ay nagiging tulay sa pagitan ng iyong puso at ng universo. Step by step na gabay sa ritual. Ngayon na naiintindihan mo na ang enerhiya sa likod ng pulot at tubig, at kung paano pinapagana ng mga salita ang kanilang kapangyarihan, oras na para matutunan kung paano gawin ang ritual na ito ng sunod-sunod. Higit pa ito sa isang simpleng recipe. Isa itong sagradong kilos. Bawat galaw, bawat bulong, at bawat patak ay may layunin. Kaya ihanda ang sarili mo hindi lamang pisikal, kundi pati emosyonal at espiritual. Hakbang isa, ihanda ang iyong espasyo. Pumili ng tahimik na lugar kung saan pakiramdam mo ay ligtas, kalmado, at walang istorbo. Maaari mong gawin ang ritual sa iyong silid tulugan, sala, o malapit sa bintana kung saan tumatama ang liwanag ng buwan sa iyong balat. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang enerhiya ng buwan ay tumutulong para mas maging makapangyarihan ang ritual, kaya maganda ang gabi bilang oras. Sindihan ang puting kandila kung mayroon ka, hindi para sa relihiyon, kundi bilang simbolo ng liwanag, kadalisayan, at gabay.
Hakbang 2, ihanda ang mga sangkap. Kakailanganin mo lamang ang 2 bagay. Isang kutsarita ng purong pulot. Isang baso ng malinis na tubig, mas mabuti kung maligambam o nasa room temperature. Siguraduhin na ang pulot ay tunay, hindi halong asukal o kemikal. Mas natural, mas malakas ang enerhiya na taglay nito. Tungkol sa tubig, gamitin ang pinagkakatiwalaan mo, bote, spring, o kahit gripo kung sa tingin mo ay malinis. Hawakan ang 2 sa iyong mga kamay at huminga ng malalim ng 3 beses bago magsimula. Hakbang 3, haluin ng may intensyon. Dahan-dahang ibuhos ang pulot sa tubig. Habang bumabagsak ito, isipin na dinadala nito ang iyong mga pangarap ng pag-ibig, tamis, at kapayapaan. Pagkatapos, gamit ang malinis na kutsara o daliri, haluin ang timpla ng pa-clockwise. Ito ay sumasagisag sa pag-usad, pagtawag ng enerhiya. Habang hinahalo, bulongin ng malumanay o sa puso mo lamang. Habang natutunaw ang pulot sa tubig, naway matunaw rin ang tamis sa aking buhay. Naway dumaloy ang pag-ibig papalapit sa akin ng banayad at malaya. Hindi lang ito simpleng paghahalo, ito ay pag-charge ng tubig gamit ang iyong damdamin. Hakbang 4, bigkasin ang pangalan. Ngayon, dumarating ang pinakamahalagang bahagi. Hawakan ang baso malapit sa iyong dibdib. Isipin ang taong minamahal mo o ang uri ng pag-ibig na nais mong akitin. Kapag handa ka na, bigkasin ang pangalan ng malumanay sa baso. Maaari itong pangalan ng isang partikular na tao. Pangalan ng magiging pag-ibig kung alam mo na. O kahit ang salitang pag-ibig lamang kung nais mong tawagin ang bagong enerhiya sa iyong buhay. Ulitin ito ng 3 beses. Bawat ulit, huminto sandali at damhin ang emosyon sa likod ng mga salita. Huwag lamang sabihin pangalan, damhin ito. Isipin na ang pag-ibig ay papalapit, tulad ng alon na dahan-dahang humahaplos sa dalampasigan. Hakbang 5, inumin ng may pananampalataya. Uminom ng kaunting sip-sip ng pulot tubig. Hayaan itong umupo sa iyong dila bago lunukin. Habang dumadampi ito sa iyong katawan, isipin na pumapasok ang pag-ibig sa iyong puso, kumakalat sa bawat sulok ng iyong pagkatao. Maaari mong inumin ang natitira ng dahan-dahan, o iwan malapit sa iyong kama magdamag bilang espiritual na magneto. Hakbang 6, tapusin sa pasasalamat. Pumikit, ilagay ang kamay sa iyong puso at bulongin. Salamat, Universo. Salamat, pag-ibig. Bukas ako sa pagtanggap. Natapos mo na ang ritual. Maaaring mukhang simple, ngunit ang kapangyarihan nito ay nasa iyong taos-pusong intensyon. Hindi mo kailangang gawin ito araw-araw. Isang beses ay sapat na kung totoo ang iyong puso. Ang kaluluwa ng Pilipino ay naniniwala sa kapangyarihan ng tahimik na ritual, yung mga hindi ingay ngunit kayang ilipat ang bundok. Pulot, tubig, at isang pangalan, 3 simpleng bagay na kapag pinagsama, kayang baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Manatiling bukas. Dahil sa sandaling ipalabas mo ang enerhiyang ito, magsisimulang bumalik ang pag-ibig sa iyo. At maaaring dumating ito mas mabilis kaysa sa inaasahan mo. Mga palatandaan na gumagana ang iyong ritual. Matapos mong gawin ang ritual gamit ang pulot at tubig, maaari kang magtanong, paano ko malalaman kung gumagana ito? Sa espiritualidad ng mga Pilipino, madalas nating paniniwalaan na nakikipag-usap ang universo sa pamamagitan ng mga palatandaan. Hindi lahat ng bagay ay dumarating agad, ngunit ang universo ay bumubulong bago sumigaw. Kailangang matutong makinig hindi lamang sa tainga, kundi sa puso. Palatandaan #1, maliwanag o emosyonal na panaginip. Isa sa unang at pinakamakapangyarihang palatandaan ay makikita sa iyong mga panaginip. Maaaring magsimulang lumitaw sa panaginip mo ang isang tao mula sa nakaraan, isang estranghero na pamilyar ang pakiramdam, o mga simbolikong imahe tulad ng ilog, mga bubuyog, bulaklak, o matatamis na pagkain. Hindi ito basta-basta panaginip. Ito ay mensahe mula sa espiritual na mundo na ipinapakita na ang pag-ibig ay unti-unting ginagalaw. Sa paniniwala ng mga Pilipino, madalas nagdadala ng palatandaan ang panaginip. Ang mahinahong ilog ay nangangahulugang dumarating ang kapayapaan. Ang bubuyog ay simbolo ng atraksyon. Ang pulot sa panaginip ay sumasagisag sa dalisay at banal na pag-ibig. Isulat ang mga ito, maaaring magbunyag ng higit pa kaysa sa inaasahan mo. Palatandaan #2, bigla ang katahimikan sa puso. Pagkatapos ng ritual, maaaring maramdaman mo ang pagbabago sa loob, isang tahimik na kapayapaan. Ang mga bagay na dati nakababahala sa iyo ay tila hindi na gaano kabigat.
Maaari kang mapansin na umiti ka ng walang dahilan, maramdaman ang init sa dibdib, o maramdaman ang may magandang paparating. Ang tahimik na kapayapaan na ito ay tanda na ang iyong enerhiya ay umaayon. Ipinapakita nito na bukas ang iyong puso at nagsimula ng dumaloy ang vibrasyon ng pag-ibig. Isa itong banayad ngunit makapangyarihang pagbabago. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sinasabi ang tahimik ang loob, ang malalim na katahimikang ito ay nangangahulugang naririnig ang iyong kaluluwa. Palatandaan #3, iba ang pakikitungo ng tao sa iyo. Maaaring mapansin mo na mas naakit sa iyo ang mga tao kaysa dati. Maaari silang magbigay ng papuri, magpakita ng kabaitan, o muling makipag-ugnayan ng walang inaasahan. Hindi ito pagkakataon lamang. Kapag naging matamis ang iyong aura, parang pulot, nararamdaman ito ng iba kahit hindi nila alam kung bakit. Parang nagiging magnetic ang iyong presensya. Ang ritual ay nag-aktibo ng iyong emosyonal na frequency, at tumutugon ang mga tao dito sa pamamagitan ng interes, pagmamahal, o kuryosidad. Palatandaan #4, paulit-ulit na numero o mensahe. Isa pang palatandaan ay ang biglaang paglitaw ng paulit-ulit na numero tulad ng 11 oras 11 minuto, 222, 888, o pakikinggan ang parehong mensahe ng maraming beses. Kilala ito bilang mga angel numbers, kadalasang nakikita ng mga taong nakaalin sa espiritualidad. Kung patuloy mong maririnig ang mga parirala tulad ng malapit na ang pag-ibig o may nag-iisip sa iyo, mapa-estranghero, kanta, o random na postman, huwag itong baliwalain. Ito ay kumpirmasyon. Ito ay paraan ng universo para sabihin, panatilihin ang pananampalataya. Gumagana ito. Palatandaan #5, malakas na pakiramdam ng pag-aasam. Sa huli, maaari mong maramdaman na may humihila sa iyong kaluluwa, parang may paparating na bagay. Maaaring hindi mo alam kung ano ito, ngunit nagiging alerto, puno ng pag-asa, at handa ang iyong espiritu. Ito ang huling at pinakamalinaw na palatandaan, nagbago na ang iyong enerhiya, at ang biyaya ay papunta na sa iyo. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ito ay tinatawag na kutob, ang malalim na pakiramdam sa tiyan na may malaking bagay na paparating. Ang papel ng zodiac signs sa enerhiya ng pag-ibig. Sa Pilipinas, marami sa atin ang lumaki sa pakikinig tungkol sa zodiac signs, mula sa ating mga magulang, kaibigan, o kahit sa mga lumang albularyo na nagsasabi tungkol sa pagkakatugma sa pag-ibig at espiritual na timing. Ang mga tanda ng zodiac ay hindi lang biro o panghula, ito ay bahagi ng iyong enerhetikong pagkakakilanlan. Bawat zodiac sign ay may natatanging enerhiya pagdating sa atraksyon ng pag-ibig. Ang iba ay likas na magnetiko. Ang iba ay mas maalaga at mahinahon. At ang ilan, kahit tahimik sa labas, ay may malalim na espiritual na hatak na hindi maaaring baliwalain. Kapag ginawa mo ang ritual ng pulot at tubig, maaaring makaapekto ang iyong zodiac sign sa daloy ng enerhiya at sa klase ng pag-ibig na papasok sa iyong buhay. Tignan natin ang enerhiya ng pag-ibig ng bawat sign, at kung paano maaaring pukawin ng ritual na ito ang kapangyarihan sa loob mo. Aries, ang apoy ng pagnanasa. Aries, ikaw ay apoy. Kapag ginawa mo ang ritual, pinapalakas ng pulot ang iyong passion, habang pinapakalma ng tubig ang iyong padalos-dalos na puso. Mabilis at matapang ang pagdating ng pag-ibig para sa iyo. Tinutulungan ka ng ritual na makaakit ng taong katulad ng apoy mo, ngunit hindi ka sinusunog sa halip. Taurus, ang magnet ng katapatan. Taurus, na pinamumunuan ni Venus, ay likas na nakaalin sa enerhiya ng tamis at katatagan. Binubuhay ng pulot sa ritual na ito ang iyong charm, habang nililinis ng tubig ang mga hadlang sa damdamin. Dumadaloy ang pag-ibig patungo sa iyo tulad ng isang matatag na ilog, tapat at pamatagalan. Gemini, ang tinig ng atraksyon. Gemini, mahika ang iyong mga salita. Kapag binigkas mo ang isang pangalan sa ibabaw ng pulot tubig, ang iyong tinig ay nagiging isang spell. Pinalalakas ng ritual na ito ang iyong natural na charm at tinatawag ang pag-ibig na nagpapasigla sa isip at espiritu mo. Cancer, ang puso ng pagpapagaling. Cancer, malalim mong nararamdaman ang lahat. Ang tubig sa ritual na ito ay salamin ng iyong kaluluwa. Kapag pinagsama sa pulot, pinapalambot nito ang mga sugat sa loob at nagdadala ng pag-ibig na pakiramdam mo'y tahanan. Hindi mo hinahabol ang pag-ibig, dumarating ito ng dahan-dahan, tulad ng isang bulong. Leo, ang liwanag na humihila. Leo, ikaw ang araw at pinapalakas ng ritual na ito ang iyong liwanag. Pinapamatamis ng pulot ang iyong aura habang pinapakinis ng tubig ang iyong emosyon.
Nakikita ka ng pag-ibig, hinahangaan ka, at lumalapit, hinahatak ng iyong maningning na enerhiya. Virgo, ang linis ng kaliwanagan. Virgo, dalisay at focus ang iyong enerhiya. Tinutulungan ka ng ritual na bitawan ang lumang pattern at labis na pag-isip. Dumadaloy ang damdamin sa pamamagitan ng tubig, at tinatawag ng pulot ang taong iginagalang ang iyong tahimik na lakas at tapat na puso. Libra, ang tagahanap ng harmony. Libra, para sa iyo ang ritual na ito. Pinapaganda ng pulot ang iyong kagandahan at biyaya, habang dinadala ng tubig ang balanse sa iyong mga desisyon. Inaakit mo ang pag-ibig na sumasalamin sa iyong hangarin para sa harmony, katarungan, at kapayapaan ng damdamin. Scorpio, ang lalim ng pagnanasa. Scorpio, matindi ang iyong enerhiya. Pinapamalambot ng pulot ang iyong armor, at nililinis ng tubig ang mga emosyonal na pader. Tinutulungan ng ritual na ito na makaakit ng taong makakasabay sa lalim mo, hindi takot dito. Dumarating ang pag-ibig na may misteryo, ngunit may layunin. Sagittarius, ang apoy ng kalayaan. Sagittarius, inaayos ng ritual ang iyong puso sa katotohanan at koneksyon. Tinutulungan ng pulot na makaakit ng masaya at mapagsapalarang pag-ibig. Pinapabagal ka ng tubig ng sapat upang makilala ang taong nais lumago kasama mo, hindi para ikulong ka. Capricorn, ang tahimik na magnet. Capricorn, tahimik ngunit malakas ang iyong pag-ibig. Ina-activate ng ritual ang mga hindi mo sinasabi na hangarin. Hinahabol ng pulot ang atensyon, at tinutulungan ka ng tubig na ipahayag ang damdamin na karaniwan mong tinatago. Dumarating ang pag-ibig, hindi sa drama, kundi sa debosyon. Aquarius, ang frequency ng kaluluwa. Aquarius, pinapalakas ng ritual ang frequency ng iyong kaluluwa. Hinahatak mo ang pag-ibig na lampas sa itsura o status. Pinapamatamis ng pulot ang iyong detached na enerhiya, at muling nakakonekta ka sa sarili mong emosyon sa tulong ng tubig. Pisces, ang panaginip ng pag-ibig. Pisces, nakatira ka na sa pagitan ng espiritual at realidad. Pinapalakas ng ritual ang iyong natural na intuition. Hinahatak ng pulot ang pag-ibig na tila nakalaan sa iyo. Pinapalakas ng tubig ang daloy ng iyong damdamin. Maaaring ipakita sa iyong mga panaginip ang mukha ng taong iyon bago pa man dumating. Walang sign na naiwan, ang ritual na ito ay umaangkop sa iyong enerhiya. Ang universo ay nakikipag-usap sa wika ng iyong pag-ibig, kailangan lamang nito ng tamang susi para mabuksan ang daloy. At ang susi na iyon ay nasa iyong mga kamay na. Koneksyon sa propesya, Nostradamus at Baba Vanga. Sa puso ng maraming Pilipino, ang propesya ay hindi lang kwento, ito ay babala, gabay, at sulyap sa tadhana. Mula sa lumang albularyo sa probinsya hanggang sa modernong astrologers online, naniniwala pa rin ang mga tao na ang hinaharap ay nag-iwan ng mga palatandaan. At sa pinakakakaibang pangalan sa mundo ng propesya, ay sina Nostradamus at Baba Vanga, dalawang tagamasid mula sa magkaibang lugar, ngunit may mga mensaheng tumatama sa kaluluwa. Ang nakakabighani ay pareho silang paulit-ulit na nagsabi tungkol sa kapangyarihan ng mga pangalan, elemento, at vibrasyon. Hindi nila ibinigay ang eksaktong hakbang sa ritual, ngunit inilalarawan nila kung paano maaaring maimpluwensyahan ng ating sinasabi, dala, at paniniwala ang hinaharap. Si Baba Vanga, ang bulag na mistiko mula Bulgaria, ay madalas nagsabi sa kanyang mga bisita. Ang mga salitang bulong mo ay may higit na kapangyarihan kaysa sa ingay ng iyong sigaw. Naniniwala siya na ang mga pangalan ay may enerhiya, at kapag binigkas ng may damdamin, maaari nitong buksan o isara ang mga espiritual na pintuan. Ito ay direktang salamin ng nangyayari sa ritual ng pulot at tubig. Kapag binigkas mo ang isang pangalan sa tamis ng pulot at daloy ng tubig, binubuhay mo ang nakatagong puwersa. Tatawagin ito ni Baba Vanga bilang ang enerhiya ng di nakikitang pagkakaugnay. Si Nostradamus naman ay gumamit ng mga nakakoding berso upang ilarawan ang mga kaganapang magaganap sa paglipas ng panahon. Isa sa kanyang misteryosong linya ay nagsabi, "Ang tinig na nalunod sa tamis ay tatawag sa hindi pa nakikita at ito ay darating sa mga alon." Marami ang naniniwala na tinutukoy niya ang pagpapakita o manifestation sa pamamagitan ng ritual at damdamin. Ang tamis, pulot, daloy, tubig, at tinig, pangalan na binigkas, ay bahagi ng parehong mistikal na proseso na inilalarawan sa bersong iyon. Kahit na ito ay tila pagkakaton lamang o cosmic truth, hindi maaaring baliwalain ang koneksyon. Sa kanilang sariling paraan, parehong nauunawaan ng mga tagamasid na ito ang kung ano ang ngayon ay pinatutunayan ng agham na ang pag-isip at intensyon ay humuhubog sa enerhiya,
at ang enerhiya ay humuhubog sa ating buhay. Sa loob ng maraming siglo, naniniwala rin ang mga Pilipino sa ganitong kaisipan, ingatan mo ang sinasabi mo, baka magkatotoo. Ito ay hindi lamang pamahiin. Ito ay sinaunang karunungan. Kapag pinagsama sa propesya, nagiging gabay ito, isang espiritual na roadmap na nagpapakita kung paano natin mayaalin ang ating sarili sa tamang enerhiya, sa tamang oras. Kaya kapag ginawa mo ang ritual, kapag hinalo mo ang pulot sa tubig at binigkas ang pangalan, hindi ka lamang sumusunod sa mga hakbang. Ikaw ay gumagawa ng ginagawa ng mga mistiko, propeta, at tagamasid sa kasaysayan. Ikaw ay nag-a-activate ng sagradong puwersa. Ikaw ay nagiging tagapadala at tagatanggap ng enerhiya ng pag-ibig. Ikaw ay bumubulong sa universo, at sa pamamagitan ng karunungan ni Baba Vanga, babala ni Nostradamus, at paniniwala ng ating mga Pilipinong ninuno, ang universo ay bumubulong pabalik sa iyo. Pagpapalakas ng ritual, mga salita ng pag-affirm. Ngayon ay natutunan mo na ang sagradong ritual. Natuklasan mo ang kapangyarihan ng pulot at tubig, ang kahulugan ng iyong sariling enerhiya ayon sa zodiac, ang mga palatandaan na malapit na ang pag-ibig, at ang mga propesya na tahimik na nagtuturo sa atin tungo sa sandaling ito. Ngunit bago matapos ang paglalakbay na ito, may isang huling hakbang, affirmation. Sa paniniwala ng mga Pilipino, hinuhubog ng ating sinasabi ang ating buhay. Kaya't tinuturuan tayo na magsalita ng mabuti, mag-isip ng positibo, at huwag sumpain ang sariling kapalaran. Ang pagtatapos na ito ay hindi lang pamamaalam. Ito ay sandali upang selyuhan ang iyong ritual sa makapangyarihang mga salita na mananatili sa universo, umaalingaw kahit na naubos na ang baso. Pang-affirm ng enerhiya na iyong tinawag. Sabihin ang mga salitang ito ng mahinahon na nakapatong ang kamay sa iyong puso. Handa na ako sa pag-ibig na totoo, matamis at nagpapagaling. Ako ay magnet para sa pagmamahal, kapayapaan, at koneksyon sa damdamin. Gaya ng pagdaloy ng pulot sa tubig, gayon din ang pag-ibig ay dumadaloy sa akin. Bukas ang aking puso. Malinis ang aking enerhiya. Tinatawag ng aking espiritu. Ako ay nagsasalita ng may intensyon. Ako ay tumatanggap ng may biyaya. Hindi na ako humahabol, ako ay umaakit. Hindi na ako nagdarasal, ako ay naniniwala. Alam ng universo ang pangalang binulong ko. Nasa daan na ito patungo sa akin. Huminto sandali. Damhin ang vibrasyon ng iyong sariling tinig. Hindi na ito basta ritual. Ito ay deklarasyon ng iyong kahandaan. At kapag handa ka na, wala nang ibang magagawa ang pag-ibig kundi dumating. Biyaya mula sa espiritu. Naway mapuno ang iyong mga araw ng mga sandali na nagpapasaya sa iyong puso. Naway ang mga estranghero ay maging kasama, at ang pag-ibig ay dumating hindi sa ingay, kundi sa kahulugan. Naway ang taong iyong hinahanap ay hinahanap ka rin. At naway maging matapang ka sa pagtanggap sa kanila, hindi dahil sa kalungkutan, kundi mula sa kabuuan. Matagal nang pinaniniwalaan ng mga Pilipino na, kung para sa iyo, babalik. Kung hindi, may mas mabuti. Ang ritual na ito ay hindi lamang nagdadala ng tao, nagdadala rin ito ng kaliwanagan. Nagdadala ito ng sagot. At higit sa lahat, ibinabalikan ito sa iyong sarili, ang bersyon ng iyo na nagtitiwala, nakararamdam, at naniniwala. Panatilihin ang enerhiya sa iyong araw-araw. Habang bumabalik ka sa normal na gawain, huwag bitawan ang enerhiyang ito. Panatilihin ang vibrasyon sa pamamagitan ng maliliit na hakbang. Ngumiti ng may pananampalataya kahit wala pang pagbabago. Tratuhin ang sarili ng mabuti, ito ay umaakit ng mga taong gagawin din ito sa iyo. Isulat ang iyong mga panaginip. Maaaring dumating ang mga sagot sa kanila. Sabihin muli ang mga affirmations kapag naramdaman mo ang pagdududa. At kung iniisip mo kung kailan darating ang iyong pag-ibig, alamin mo ito, narinig ka na nito. Sa sandaling hinalo mo ang pulot, pinagalaw ang tubig, at binigkas ang pangalan, nagsimula ng kumilos ang universo. Dahan-dahan, tahimik, ngunit tiyak. Hindi ka kailanman walang pag-ibig. Kailangan mo lang alalahanin kung paano ito muling anyayahan. Ngayon, nagawa mo na yon. At malapit mo nang makita ito. Sa isang mensahe. Sa isang tao. Sa isang sandali na pakiramdam mo ay palaging nakatakda ng mangyari. Hanggang sa sandaling iyon, ulitin natin. Handa na ako. Bukas ang aking puso. Ako ay minamahal.